if you are watching this video, siguro nagse-celebrate na tayo ng 100k subs ko or malapit na dun. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan tong video na to. So kukwento ko na lang sa inyo muna kung bakit suot ko to ngayon. Ito yung jersey na suot ko sa unang-unang YouTube video na ginawa ko. Kaya kung mapapansin nyo pag may bago akong series or may bago akong gagawin, ito yung sinusuot ko. Nung unang beses ako mag-react, ito yung suot ko. Nung unang beses ako mag-challenge, ito yung suot ko. Nung unang beses ako pumunta ng ABS, ito yung suot ko. Lahat. Siguro naging symbol na rin kasi sa akin and kumbaga naging parte na ng paglalakbay ko sa YouTube to. It was 2 years ago when I made my first YouTube video. At ito nga yung suot ko noon. Apparently, nawala na siya. Dinilit ko na because of something that happened last year. And pag nakikita ko tong jersey na to, naiisip ko yung dami ng mga pinagdaanan ko as a YouTuber. Alam ko na ilan sa inyo na nanonood nito, napanood na yung 15 facts about me ko. Doon ko kwento yung storya ko sa mga hindi pa nakakaalam. Sobrang layo ng mundo ko bago to at ipinilit ko lang talaga na mag-YouTube. And dahil nga pinilit ko lang, marami akong mga naging desisyon sa buhay na napakahirap. Pero nalagpasan ko. Pero recently kasi, yung mga desisyon na yun, hinahabol ako. Siguro naman obvious para sa iba sa inyo na napakarami ng malulungkot na posts ko. Pasensya na, hindi kasi ako perfect eh. Hindi ako kagaya ng ibang YouTubers na sobrang itsura, may abs, ang yaman. Hindi ako ganun nag-umpisa eh. And I guess that's something na gusto kong makarelate kayo. Alam kong marami sa inyo tulad sa akin na wala ding pera nung umpisa. I mean, nung una, wala akong camera, nanghihiram lang ako. Kaya hindi naman tayo ganun ka-itsura. Ang hirap magka-subs, talagang hirap at pagod lang talaga. So, sobrang naging mahirap para sa akin na pursue talaga tong YouTube. At ngayon nga na naka 100k subs na tayo, ayan, suot ko na naman siya. Parang new beginning na naman. Balik tayo dun sa mga naging problema ko. Hindi ako magpapaka-plastic. I was depressed for so many reasons na nagsabay-sabay. Ayoko talaga na magawing malungkot tong channel na to, but I guess isa sa mga pinaka-importanteng parte ng channel ko is that hindi lang yung masasaya yung sineselebrate natin. Isa-celebrate din natin yung mga pinagdaanan natin. Isa-celebrate natin yung kalungkutan, yung hardships. Kasi importante lang nun yung mga magagandang nakukuha natin out of all the things that we do. Dahil nga dun sa dami ng mga problema na yun, alam nyo, parang gusto ko nang itigil talaga lahat. Ang hirap-hirap na. At parang wala akong kakampi. Tapatin na natin. Parang wala akong makausap, wala lahat. And kahit ikwento ko, parang huhusgahan ka pa sa mga sinasabi mo. Sa mga tao na kagaya ko na maraming problema, pinagdadaanan ngayon, syempre gusto lang naman natin yung may makikinig sa atin. Sa totoo lang, naaagaan. And dito papasok yung mensahe na gusto kong sabihin sa inyo ngayon, which is, thank God, meron akong subscribers. And to be quite honest walang halong plastikan. Para kasing naging mas totoong pamilya, mas naging totoong kaibigan pa sila kaysa sa mga tao na nahaharap ko araw-araw. Kasi nandun talaga yung sincerity nila, nandun yung talagang nag-aalala sila sa'yo at araw-araw message pa ako. And sorry kung hindi ko nare-replyan lahat, pero sobrang laki nung naitulong sa akin nitong mga naaraan. Babanggitin ko na yung Team 30. Hindi ko na kayo mabanggit lahat. Sila Jonald, si Michael. Ayan, isa sa mga pinaka-importanting sabihin ko ngayon, yung pagpapasalamat sa inyo. Ginawa sa akin to ni Michael eh. Nung nagpa-meet up ako, first meet up ng Team 30, binigyan niya ako ng letter. Nagulat ako kasi nasa loob ng picture frame, picture ko nung bata ako. Papakita ko sa inyo. Nagulat ako pag uwi ko, sabi ni Michael, "Kuya, buksan mo. May laman pa yan sa loob." At sinabi ko sa kanya, nababasahin ko lang yung letter na yon
pag kailangan ko, and dumating yung point na kinailangan ko. Harapan pa lang naalagay na keep inspiring people from a solid fan. And to be quite honest, hindi ko na makitang fan sila kasi hesitant talaga ako na tawaging fans kasi hindi ako ganun, hindi ako sanay, hindi ko gusto yung attention. And dumating nga yun sa point na kinailangan ko sabihin na kailangan ko silang tanggapin as fans kasi pasasalamat yun eh. Yung pag-acknowledge mo sa kanila as fans, yun yung point na sasabihin mo sa sarili mo na tinatanggap mo na tong mga tao to sa buhay mo. And from then on, yung mga fans na yan, naging pamilya, naging kaibigan, hindi ka iiwanan. Ayan. Mahaba yung letter niya. Siyempre hindi ko nababasahin dito. Nakalagay sa loob. Ito yung paborito kong quote sa lahat. Kasi hindi ako perfect na tao. Galing to kay Tyrion Lannister. Hindi ko alam kung eksakto yung linya. Wear your weakness as your armor and it shall never be used against you. Kung tatanggapin mo lang kung sino ka, hindi mo makikita bilang isang panlalait yung babanggitin ng tao tungkol sa'yo kasi yun ka. At mahal mo yun at ine-embrace mo yun. At sobrang nakatulong sa akin kasi na-remind ako kung ano talaga ako nung nakita ko to. Kaya sobrang thank you sa iyo, Michael. And marami pang actually nag-send ng mga ganito pag nakikita ko. I guess, ito lang yung pinaka naging impactful recently kasi napakahaba ng message niya at sobrang thankful ako doon. Simula nito, humiwalay na naman ako sa mga dati kong gawin. Gusto ko na naman mag-adventure. Simula ng pa 100k na ako, so gumawa ako ng panibagong channel na naman. Nandyan yung reacts ko. And to be quite honest, nahihirapan ako kasi ang hirap i-juggle. Tapos dito sa channel na to, bago na rin yung mga makikita nyo, inuumpisahan ko na. Gumawa ako ng first legit na vlog ko at suot ko na naman tong jersey na to. Kaya kung makikita nyo siya ulit, it means na I'm trying something new. At ayun no, gusto ko pa rin kayong makita, gusto ko pa rin kayong makasama. Kasi, ano pang punto na paggawa ko nito kung hindi ko rin kasama yung mga taong kasama ko noon. Nung nag-uumpisa pa lang ako. And sa mga kagaya ko dyan sa inyo na gusto ring mag-YouTube, gawin nyo lang ng gawin. Maraming tao na magsasabi sa'yo na hindi mo kaya, na wala kang gamit, wala kang pera, hindi ka maitsura. Pero, yun yung punto ng YouTube eh. You. Kung ano ka, yun ang ibigay mo. Huwag mong babaguhin yung sarili mo. I-improve mo. Yun, yung good change. Pero yung babaguhin mo yung sarili mo para lang sa panlasa ng iba, magiging negative lang din yung balik sa'yo. At ang payo ko sa'yo, kung ano ka, yun ang ipakita mo kasi makakahanap ka ng mga tao na gusto kung ano yung pinapakita mo. Pangalawa naman sa mga taong dumadaan din sa napakaraming problema, makipag-usap lang kayo. Nakakatulong ng sobra. Hindi solusyon na tapusin na lang lahat. Alam kong meron sa inyo makakanood dito. Alam ko meron sa inyo na makagaya kung na-depressed din minsan sa buhay. Ayan. The important thing is that may mga tao na maglo-lookout para sa'yo. Maaaring sa time ng depression mo, hindi mo sila makikita kahit anong pagkatok pa nila sa buhay mo. Pero nandyan sila, tumingin-tingin ka lang. May mga tao na nagmamahal sa'yo. And trust me, kung dumaan ka sa depression, yun yung pinakamababang parte ng buhay mo. Which means, wala nang ibang daan kundi pataas. It gets better, ika nga. And last na, sa mga tao na may mga kaibigan na dumadaan sa kalungkutan, makinig lang kayo ng makinig. Actually, mas nakakatulong nga kung hindi nyo sila huhusgaan. Intindihin nyo na lang kung ano yung pinaggagalingan nila. Kasi yun talaga yung kailangan ng mga taong depressed. Yung may makikinig sa kanila na hindi sila huhusgahan.